Hi guys! In this video, magwa-water change ako ng grow out pan namin. Katatapos lang din kasi ng ilang araw na pag-ulan. Ang unang ginagawa ko nga pala dito ay kinokolekta ko ang mga crayfish kada hides nila. Since medyo masikip ang trapal pan kaya kinokolekta ko na sila. Baka kasi matapakan sila kapag naglilinis na ng pond. At eto na pala yung mga grow out namin na crayfish. Last month lang namin sila nilipat dito at ang size nila noon ay nasa 2 inches lang. Pero after 3 weeks ay nasa 3.5 na sila. Pagkatapos ko nga palang alisin ang mga hides at ang mga crayfish ay binabrush ko din kahit papano yung trapal pond namin. Para maalis ang konting dulas at ang mga lumot. Outdoor setup nga pala to guys kaya hindi may iwasan na lumutin. At dati nga pala itong hitupan kaya medyo may kataasan ng trapal. At dito nga guys ay nakatapos na ako maglinis at magbrush ng paligid ng pond. Nakakita din ako dito ng mga gastroliths. Ito nga pala yung tawag sa mga kulay puti na to. Sinearch ko lang din yan sa Google. Akala ko talaga dati ay mga ngipin ng crayfish to. Indication lang na may mga namukbang na naman na kapwa crayfish nila kapag nakakuha kayo ng ganito. Nailatag ko na din ang mga hide sa part na ito at nabanlawan. Nasa 1 feet nga pala ang lalim ng tubig sa pond na to. Kaya yung ibang hides ay pinagpatong-patong ko na lang para mas maraming mailagay. Ito na nga ang mga crayfish na na-harvest namin. Nagbubukod muna kami ng mga male at females. Halos karamihan kasi dito ay mga male. Since dito kami kumukuha ng mga pangbenta. May ibang mga customers kasi na more on females ang kinukuha nila. After sorting nga, binalik ko na sila sa pond para ma-acclimate sila. 10 minutes ko din pala sila ay na-acclimate dito. At dito nga pinakawalan ko na sila after 10 minutes. Nakakatuwa lang silang tingnan sa part na to, na akala mo mga langgam at nakahilera pa sila papunta sa paborito nilang pwesto. Medyo madilim at malalim kasi sa part na yon. At habang nagpapatubig nga ako ay naisipan kong kumuha na din ng mga talbos ng kangkong sa taniman namin sa baba. Napakatipid talaga ng mga pagkain ng crayfish. Kung may mga tanim kayo na gulay ay pwedeng pwede itong ipakain sa kanila. Kaya mas nag-focus na din kami sa pagke-crayfish kesa sa hito. Ang lakas din kasi nilang kumain at malakas din sila sa patubig. Dito nga pala ako nangunguha sa tumana namin sa baba. Tabing ilog din kasi kami kaya maraming pwesto na pwedeng pagtaniman. At last ay nilagay ko na din yung mga nakuha kong talbos sa pan. Mas mainam na din na ito muna ipakain ko sa kanila bago ang feeds. Para hindi ka agad-agad dumumi ang tubig. Wala kasing filtration ng mga pan namin. Since halos araw-araw din ako nagdadagdag at nagbabawas ng tubig kaya hindi na kami gumawa ng filtration. So yun lang mga ka-crayfish. Thank you for watching.